Valentine's Day! Hay naman! Ang araw na pinakahihintay ng mga nagmamahalan, ang araw na iniiwasan ng mga employers o ng mga bitter. Iniiwasan mo ba talaga yun, boss? Ay, At ang araw na syempre, ordinaryo lang naman para sa iba. Pero ano nga ba ang pinagmula ng inaabangan nating Valentine's Day? Ang Valentine's Day ay nagsimula bilang isang liturgical celebration to recognize the martyrdom of Saint Valentine. Saint Valentine is a Roman priest at the time of Emperor Claudius who had an edict that prohibited the marriage of young people. Valentine was eventually caught, imprisoned, and tortured for performing marriage ceremonies against command of Emperor Claudius II. In the year 269 AD, Valentine was sentenced to a three-part execution of a beating, stoning, and finally, decapitation, all because of his stand for Christian marriage. The story goes that the last words he wrote were in a note to Asterius' daughter. He inspired today's romantic missives by signing it, "From your Valentine." At alamin naman natin kung ano nga ba ang Valentine's Day para sa mga kabataan. Tara at samahan ninyo kami sa ating unang bugso ng Valentine's Day Special Report with me, DJ Man, and DJ Josh, ng Voice of the Youth Network. Dito lamang yan sa DWLP 90.5 Kapalonga, Camarines Norte. Para sa akin, ang Valentine's Day isa lamang ordinaryong araw na binigyang halaga ng mga taong nagmamahal. Hindi naman natin kailangan na eksaktong araw o petsa upang paramdam ang ating pagmamahal dahil araw-araw ay isang oportunidad upang magmahal. Hindi lamang ito ay na-apply sa magsing-irog kundi pati na rin sa ating pamilya, kapwa at higit sa lahat sa Diyos na siya nagbibigay ng tunay na pagmamahal at pagmamahal na nagtatagal. Kaya't huwag kang mag-alala kung walang mag-aaya sa iyong lumabas this February 14. Walang magbibigay ng mga bulaklak o chocolates dahil kapag nasa piling ka ng iyong mga mahal sa buhay, araw-araw ay Valentine's Day. Ito nga po pala sa Cindy Ferrer ng Iloilo. Bumabati sa inyong lahat ng Happy Valentine's Day. Kag nag-greet ko lang galida akong mga pamilya sa Antique, kag Iloilo, kag sa tanan ng mga MassCom students ng Central Philippine University. Well, DJ Man, Valentine's Day for me ay isang selebrasyon ng pag-ibig sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan, sa iyong sarili at sa iyong kapwa. At narinig nga natin ang iba't ibang opinyon ng mga kabataan pagdating sa Valentine's Day. Eh, ikaw naman, DJ Josh, para sa'yo, ano nga ba ang Valentine's Day? Valentine's Day, isang araw lang yan na tutulugan na lang natin. Hindi, pero alam mo, para sa akin, ang Valentine's Day ay isang mahalagang selebrasyon na
Di lamang yan para sa mga may love life na as in BF or GF. Truth. Tama, di ba? Kundi para yan sa lahat. Kasi lahat naman tayo ay may minamahal. Ikaw, sino bang mahal mo? Family ko. Safe na safe yung answer. Sino pa? Si God, syempre, unang-una sa lahat. Parehong-pareho tayo. Yeah. Ayan, family, friends, at syempre si God. Saka ito din yung time para maging creative tayo. Di ba? Kung mapapansin mo nga kapag Valentine's Day, ang daming kakaibang mga pakulo yung naiisip ng mga mag-partner, mga ganun. Hindi ka ba pag may naiigit? partner, maraming pakulo. Pero paano pag single? Pwede rin, yung friends mo, ganun, sa surprise mo. Sabagay. O diba? Bigyan Tapos, mo ng chocolate. O di kaya minsan na may bigyan mo ng surprise yung sarili mo. Chocolates. tapos ilagay mo sa may Bigyan gate ng niyo. chocolates na nakapikit. Tapos buksan mo pag uwi mo. Lagyan mo ng message to myself. Mga ganun. Pero sweet yun. Diba? At least. may nagbinigyan ka. May nakatanggap ka na Oo. at least. Pero balik tayo sa mga mag-partner. Di ba merong may kakanta, may gagawa ng banner, flowers, at kung ano-ano pa. Ganto DJ Imaginein mo na na nandun ka sa isang room, tapos Ayoko mag-imagine. Joke. maraming decorations. Pipikit diba? ba ako? Ganun. Pipikit ba? Tapos pwede mong gawin yung pwede mo namang gawing araw-araw na Valentine's eh. Kasi pwede mong araw-araw i-surprise o paramdam mo sa mga taong mahalaga sa'yo na mahal mo sila. Diba? Valentine's Day is not a day just for lovers. Pwede din tong to celebrate with your friends, with your team. Diba, boss? Lovers naman ng friends Oo nga. O, diba? Pwede mo din siyang ipagluto ng mga favorite na food niya, ganun. Lalo na kung yung hobby niya ay yung kumain ng kumain. Tama. Ano pa ba? Diba? Siyempre, yung isang message na mula sa puso at magpaparamdam talaga sa kanya kung gaano mo siya kamahal. That's so nice, boss. Teka, di ba pwedeng ako lang ang sasagot na? Siyempre, ikaw din, DJ Maan. Para sa'yo, ano ang Valentine's Day? Okay, para sa akin ng Valentine's Day, makulay. And actually, hindi makulay ang Valentine's Day kasi laging red lang naman. Puro red lang naman yung kulay. Para sa akin, ang Valentine's Day ay normal. Kasi normal naman ako nagbibigay ng love every day. Sana at lahat syempre, katulad dahil mo. nga Valentine's Day, DJ Josh ay magpapaka-expert tayo pagdating sa pag-ibig. Oo, pumapag-ibig, no? Magbibigay tayo ng mga advice at iba't ibang mga opinion sa problema ng ibang tao. Kaya't halina't ating pakinggan ang love story at ang love problem ng ating caller for today. Hello! Hi, ate! Hello! Pwedeng malaman yung name mo? Syra. Hi, Syra. You are from? You are from where? Okay. Here's Syra from Caloocan. So, ate, meron ka bang ma-share tungkol sa love? Problem or love story mo? Pwede siguro. Mag-remote ako ng konti. Okay lang. Okay. Kinakabahan ako. Pakte naman. Huwag kang kabahan, ate. Ilabas mo yung nasa loob mo. Okay. Siguro aganahan. Pero wala eh. Sa tabi. Then, parang makapalin na. Kasi alam ko wala pa rin siya. Parang waiting. Pero wala eh. Kasi sinayang ko. Mga lahat. Dapat. Sila na yung may tabi. Sinayang mo yung Ikaw yung sumayang o siya? O kayong dalawa? Ale? Sinayang niyo yung chances, ikaw o siya? Ako. Bakit mo nasabing sinayang mo? Kasi then ako, nag-student na parang, siyempre at the girl, kasi priority yung, school, saka basketball, before, may family ka na, before, ayaw kasi na grade sa ganito, gusto ko yung number 1. Well, totoo naman na kailangan kang number 1. Pero syempre,
bago kanya nakilala, may mga bagay siyang, siguro na naging part na din ng life niya bago kanya nakilala. Or siguro, kung gusto mo man na magpatuloy kayo, siguro na lang i-adapt mo din yung mga gusto niyang bagay o na-learn niyang mahalin sa'yo. Basta alamin mo lang kung saan ka lulugar. Pero kung siguro aabot siya sa point na may date kayo pero hindi siya pumunta kasi may practice ganito ganyan. Kahit hindi naman pala masyadong reasonable, pag pinapapalit ka na sa basketball, basta know your worth lang as a girl. Di ba, DJ Josh? Oo naman. Hi, Josh! Hello. Ikaw, bilang lalaki, anong masasabi mo dun sa kwento nung boyfriend ni ate na, sorry. Anong masasabi mo dun sa situation niya na parang feeling niya hindi daw siya priority ng guy? Ikaw, bilang guy, paano mo iti-treat yung isang girl? Oo. Sa academics natin, siguro naman, hindi natin maiiwasan na magkaroon tayo ng kaunting, pagdating dun sa school, pag school kasi yan, hindi mo siya pwedeng kalabanin kasi alam natin na yan muna yung dapat natin gawin habang kabataan pa lang tayo. Pero syempre, dahil nag-girlfriend ka, nanligaw ka, magiging priority mo din yung girlfriend mo. Siguro, ibabalance mo, di ba? Oo, ibabalance mo. Saka pwede mo rin siyang isabay dun sa school. For example, pwede kayong sabay mag-review. Mga ganong bagay lang, di ba? Sabay mag-review or encourage yung ganyan. Yung basketball talaga. Ang hirap nun. Kalaban mo pala yung bola. Hindi mo alam kung magsiselos ka o hindi. Oo. Pero, hindi mo alam kung susuportahan mo na lang siya. Baka pag sinuportahan mo naman siya ng sobra, mas lalo naman siyang lumayo. Lumayo sa'yo, no? Ganun. Siguro kulang lang sa understanding. Pero nagkausap naman kayo tungkol sa ganyang problema ninyo? Masyado ba kami bata ng high school? High school pa. Immature pa yung Paano naman kayo ngayon? Paano kayo ngayon? Friends maybe. Pero walang awkward moments or anything. Meron, pag may something flirt na nangyayari. Ay, ang ganda niyan. Ex may flirt. Okay. Pero yun lang, nakapag-move on ka na ba? Pinaka-tough question eh. Diba? Kasi nga, after 2 years, parang natawa yung pag-ibig. Na siya pa rin. Ay, ganun. Ateng, 2015 na. Baka gusto mo ba bang magkaroon ng another year para 3 years na sagad? Hindi. Oo. Pagdating ng tamang panahon, sabi ni Trinidad. Charot. Pero naniniwala ka ba na ang only way na ka makapag-move on is to find another love? Wala ka pa bang nakikitang another love ngayon? Wala. Kasi focus ako din sa kanya. Parang pag ginawa ko, parang sinabi ko lang din na hindi nag-get to Trinidad. Kaya, waiting mo kami talaga. Perfect person. Ba't di mo na lang, ano po? Yung tamang panahon. Sa bagay. Hindi mo madali. Oo nga naman. I can feel you. Hindi ganun kadali yun. Yeah. pero may pagkakataon ba na sa point ng buhay mo ngayon naapektuhan talaga yung as in yung daily routine mo dahil diyan sa ex mo ganun? Wag naman yung ganun, boss. Grabe ka naman. Kasi 'di ba yung iba ganun? Oo. Wag naman maging ganun sana si ate, 'di ba ate? Kasi ano naman yun, yung may life naman siya, hindi lang naman yung life niya na dungkol dun sa ex. Medyo hindi lang tiwala ngayon sa doon. Medyo mariano sa life. So, ayun lang. Mag-move on ka na 2015. Happy New Year, by the way. Happy New Year. Happy heart. Dapat ganon. Happy Valentine's in advance. Ikaw, Hello. Happy Valentine's Day, Syra, sa ating caller. Advance. Magandang araw ng mga puso. Ganang bagay. Oo nga. Hindi yan, siguro lang yan, acceptance. Yan, may matanong tayo kay Syra, kasi kung hihingan ka namin ng message para sa ex mo, medyo ma-unique naman tayo ngayon. Kasi doon, message sa sa mga loved ones. So ngayon, kung may message ka sa ex mo, ano yun? Pwede mo ba sa aming sabihin na as if nakikipag-usap ka sa kanya? Ngayon.
Kinikilig. Ay! Okay. Thank you. Ay ko. Thank you sa lahat sa lesson na naanak ko kayo na mag-understand sa siguro kung ito ulit talaga. Maasa talaga both guys. Thank you for in all effort job na hindi ko narating sa sa'yo lang talaga. Unique na unique. Sabi natin sa social media pang ganyan. Ganun. Social Ingat service. palagi kung magkaroon ka ng bago, wag lang kataway. Isip time na hindi makakalimutan na sarili niya na siya lang mag-iisa lang. Dapat alalahanin ko rin na mayroong commitment. Yun lang. Oh. Okay. Thank you, Ate Syra. Sana yun nga. Thank you sa pag-share mo na yung love story. Nakakata pala pag nagsaradyo. Napapakinggan ka ngayon sa buong Bicol region, saka sa parte ng iba't ibang bahagi sa pamagitan ng live streaming. Sige. Okay. Maraming salamat sa oras na binigay niyo sa amin na makipag-usap. Thank you po. Thank you, Syra. Okay. Bye. At ano nga ba ang iba't ibang simple pero memorable na surprises for your loved ones this coming Valentine's Day, which is February 14. Alam naman ang lahat yan, hindi ba? At yun nga, gumagawa ka ba ng mga ganito, boss? Alam kong gumagawa ka ng mga ganyan. Okay, umpisahan mo na ang pagkukwento ng mga memorable surprises. Alam kong gusto ng mga girls kapag nararamdaman nilang pinaghirapan at effort talaga yung binigay nila para sa girl na prinsesa nila. Mga ganong bagay. Ako mga princess, hindi ba pwedeng Reyna? Joke lang. Parang mas cute kasi yung prinsesa. Pero di ibig sabihin na Reyna pala kasi is your mom. Oo, yun nga. Di ibig sabihin na ma-effort ang gift o surprise, kailangan mo na ng malaking budget. O bigyan ko kayo ng mga tips para makapag-surprise o Next, tips. mga tips para Mga matitipid na surprise. from the expert. DJ Maan, ganito, imagine mo na yung buong paligid ay decorated ng colorful designs, yung Yung mga may SpongeBob. Oo, Hello Kitty, ganun. kahit gawa lang yun sa sa mga colored papers, yung mga heart, mga origami paper, mga flowers, banner, mga love letter na nakasabit sa Pwede wall. magpa-tarp. O, diba? Yun, mura lang ang tarp, no? Pero, ang corny ko yata doon sa kanina, sinabi ko. Pero di ba wala naman sa malaking budget yan? Wala. Siyempre, nandun sa effort mo. At yun nga, Makikita mo naman kaysa naman dun sa binili mo lang sa tabi. Mas maganda pa rin yung, nakikita kong ginupit-gupit niya pa yung mga puso. nagpaka girly pa siya. Ganong bagay. At yun nga, DJ Maan, asahan mo na na kahit hindi magastos yung naiisip na surprise ng isang guy, ay wag mong isipin na baliwala ka sa kanya. Kasi, yun, alam mo yung tipong napapangiti yung guy kapag ginagawa niya yung... May nagsabi ba sa yung baliwala yung ginawa mong effort na hindi magastos? Ay, hindi naman. Pero ganun kasi yung di ba? Ang hugot mo kasi. Hugot na. Parang lahat ng sinasabi ko, may hugot di ba? Pero alam mo yun, yung habang ginagawa ng guy, yung simpleng surprise, yung surprise na yun na walang gastos, kung hindi nyo lang alam, napapangiti kami ng mag-isa. Mga ganun bagay. Mukha pala kayong tanga. Di ba nakaka-inlove? Saka yung yung kakantahan ka kahit sintonado. Yung, o kung minsan, kapag masakit talaga sa tenga, pwede mo namang gawa ng tula. Di ba yung mga ganung bagay? Ikaw, DJ Maan, ano yung mga efforts ng guy na mabilis makapagpakilig sa'yo? Hard to please ako Charang hard to please. Syempre, unang-una, yung pag gusto ko ng pizza, bibilin niya ako ng pizza. Hindi, yung kahit simpleng text nga lang ng good morning, pretty, gano'n, have a nice day, I love you so much. Kilig na kilig ka na dyan. Yun. Kasi, pang paano yun parang kung sa katawan mo, pang vitamins yun, pang pagana sa buong araw mo. Kahit para sa akin naman kasi, small things would matter. Oo, saka yung kahit maliliit na efforts lang, okay na sa akin. Yung maramdaman mo lang na yung maramdaman mo lang na pagising niya sa umaga, ikaw yung naaalala niya. Mga ganung bagay, di ba? Tapos bago matulog. Okay, hugot na hugot ka na naman dyan. Okay, pero ano pa bang alam ko? Ano pa ba? I-share mo naman yung mga Baka meron kang tips sa ating mga tagapakinig dito about sa girl. Yung mga lalaking gustong may natitipuan mga girls. Sa mga boys. Sa mga boys, ang tip ko lang sa inyo huwag kayong maging torpe kasi walang napapala ang isang torpeng lalaki. Sabihin natin gusto ka ng babae, syempre,
conservative kami eh. Hindi kami magtatapat talaga ng una sa inyo. Yung mga pahipahiwatig din yan, ako, yung chance yan, zero chance yan. May pahiwatig talaga. Dapat na magtatapat na sila kasi mali nag-aantay lang yung girl. At kung yung girl naman, kasi kapag gusto ka naman ng babae, sasabihin naman niya, sige maligaw ka lang, okay lang sa akin, ganyan. Pero, kung ayaw naman sa'yo, syempre ayaw naman yung makawawa ka, mag-effort ka, ganyan. Sasabihin niya sa'yo na friends lang tayo, ganyan. At pag sinabi na niya sa'yo friends na lang kayo, huwag mo nang kulitin, baka naman mag-freak out siya, maging creepy ka na sa paningin niya. Diba? Yung iiwasan ka na, mga ganong, alam mo masakit yun sa girls naman, huwag kayo masyadong choosy. Nako, mahirap na sa panahon ngayon. Pag pogi ang pinili nyo, siguradong isang katutak, isang drum ang iiyak nyo. Naranasan mo na ba yung DJ Maan sa, parang may hugot na naman, mga ganong kalalim. Mga sinkhole. Sige, pinatulan mo talaga yung ano natin. Tapos, oo, nabanggit mo rin yung tungkol dyan sa part na torpe-torpe thing na yan. Kasi sa lalaki, alam mo yung lalaki, paano kung yung lalaki gusto niya munang, bago siya magtapat, makagawa muna ng isang bonggang effort para sa girl na talaga namang isang ganunan lang. Kasi yung iba kasi, nagtatanong lang, pwede bang manligaw ganyan, tapos wala ka nang mararamdaman. So, paano naman yung lalaki na naghahanda muna ng isang bonggang surprise bago siya magtapat sa'yo? O kaya, hahayaan niyo na lang na maramdaman mong mahal kasi ka niya. Kasi iba-iba naman kasi yun sa babae. Kung ako naman tatanungin mo, kung para sa akin, ayokong nag-i-effort yung guy dahil alam kong wala naman ako maisusukli dun sa binibigay niya. Wala akong barya sa 1K. Wala akong barya sa 1K. Siyempre, ayoko namang sobra-sobra yung gawin niya sa akin. Tapos parang, wala lang siyang palang mapapala sa akin. So, kung sa akin naman, gusto ko, sabihin muna niya bago siya mag-effort sa akin. Pero alam mo, meron mga guy na alam mo yun, kahit wala siyang matanggap na nakapalit mula dun sa girl, basta makita niya lang na masaya yung babaeng yun. Parang, talagang pakiramdam mo, bayad na, ganung bagay. Anong masasabi mo sa ganun? Masasabi ko sa ganyan, dyan nagsisimula ang maraming heartbreaks. Kaya pala. Sabi natin, real talk, boss. Real talk tayo. Totoo naman kasi hindi mo naman kailangan ng sobrang effort agad eh. Except na lang siguro kung sinabi ng girl na mahal ka na din yan. Pero may iba naman kasing pakipot, yung mga pakipot. Kapag, unless na sinabi niyang ayoko talaga sa'yo, super ayoko sa'yo, parang ayoko na katang kausapin, unless hindi niya sinasabi sa'yo, magtuloy ka lang. Dapat din kasi may consistency yung guy. Yung iba kasing guy, manliligaw sa'yo ngayon, kukulitin ka ngayon, ganyan. Bukas wala, mga absent. Tapos pag napagod siya, titigil. Tapos, mga after 3 months, babalik na naman siya. Ay, sobrang naman yun. Hindi naman ang pangit. Siguro diba? pag ganun... Dapat may consistency din. Hanggang sa kung umabot na ng 1 year ang panliligaw mo at wala pa rin talagang positive na response, di, wala na, mag-stop ka na. Huwag ka na magpakatanga. Sa kanya pagmamahal ng tao, yung pagmamahal ng tao, tuloy-tuloy naman yan. Wala naman yung oras sa pinipili. Hindi ba porket busy ka, wala kang time. Di ba mga ganong bagay? Tapos, kapag yun nga sinasabing, kapag gusto ay may paraan. Oo. At kapag mahal mo ang isang tao, gagawin mo lahat ng makakaya mo. Okay, boss. Sige. Paglaban natin yan. Pero alam mo, DJ Maan, napakihiwaga ng love, di ba? Yung love, mahiwaga. Something like that. Umiilaw ba yan? At bakit mo naman nasabing mahiwaga? Kasi kasi merong mga tanong na mauugnay sa love, pero ang hirap i-explain. Ang hirap sagutan. Gusto mo ng sample? Ayoko. Sample na. Hindi ko masagot. Gaya nito. Pakinggan mo. How can we be sure that we really love someone? Paano nga ba natin masusukat na mahal talaga natin yung isang tao? We can never be sure, actually. Hindi ko alam eh. Ano ba? Hindi mo ma-explain. Tama. Sige, agree na ako dun sa sinasabi mong mahiwaga ang love kasi wala akong answer dyan. Yung love kasi kakaiba talaga yan na hindi mo siya pwedeng sukatin kasi feelings yung nagdi-dictate niya, yung puso mo, yung isip mo. Hindi ba pwede sabihin natin ang feelings ay nasusukat sa kung ano yung kaya mong gawin para sa isang tao? Hindi na natin ma-explain yan kasi iba yung pakiramdam. Nasa pakiramdam yun eh. Okay. Sige, pakiramdaman mo na lang. Pakiramdaman na Pero ito pa. Bakit kaya may mga taong nasasaktan kahit mag-effort sila ng sobra sa isang girl? Pero pag tinanong mo naman yung girl, kung anong gusto yung may effort na guy. So, ano ba talaga? Ba, hugot na hugot yung tanong. Hugot ka dito. Ano nga ba? Siyempre lahat ng girl gusto nila may effort. May effort. Pero kasi, may standards din kasi yung girl. Sabihin na lang natin,
pag una ka nilang nakausap at may nafe-feel silang spark, syempre, 1 point agad na agad yan. Tapos pag nagkasama pa kayo ng maraming beses, mas tataas pa ng tataas yung level nyo, ganyan. Dugtungan ko yung spark, DJ Maan, ano. Paano mo naman ma-define yung sinasabi mong spark? Ano ba yan? Kailangan ba unang kita mo, gwapo, ganun? Magkakaroon ng spark? Okay, sige. Ito, sige. Real talk tayo. Let's not be hypocrite. Hypocrite. Sabihin natin, physical looks would really matter at first, sabihin natin first glance or first look. Pero, pag nagtagal naman pag nagtagal, it wouldn't matter anymore na actually. Yun, para sa akin kasi totoo naman sa panahon ngayon. Kaya nga sabi ko kanina, maraming nasasaktan kasi pumipili ng gwapo. Oo, sige, paglaban mo yan kasi ako hindi ang ganung bagay. Meron namang, depende naman kasi sa tao yan eh. Kung paano niya nakilala, kunyari, yung isang guy ay nakilala ng isang girl, mabait siya and all, ganyan. Siyempre, kung yun ang standards ng girl na yun, pasado na agad yan simula pa lang. Lalo na kaya kapag nag-effort na yung guy at pag nagustuhan na siya ng girl. Pero may mga pagkakataon kaya na na yung isang girl nakakaramdam ng spark kahit wala dun sa niya, sinasabi niyang standards. Parang magugulat siya, bakit ko nga nagustuhan tong taong to? Siguro may ganyan, pero hindi ko alam. At hindi mo siya ma-explain. Hindi ko siya ma-explain kasi hindi ko pa siya nararamdaman. Try mong ramdaman. At eto pa, ito isa pang tanong na mahirap din sagutin eh. Kasi, di ba bawat tao nagsiselos. Natural sa atin yung magselos. Di ba? Tapos, lagi natin sinasabi na ang bawat tao may karapatang magselos kasi yun yung natural na pakiramdam nila. Pero, kung oo, bakit lagi natin sinasabi sa isang tao na anong karapatan mong magselos? Tinatanong mo yan kapag may kung kaano-ano mo naman kasi yung tao. May karapatan kang magselos, pero ang hindi mo karapatan, ang wala kang karapatan, ay yung isumbat sa kanya yun. Yun, siguro sa pagsusumbat na, doon tayo na doon tayo doon sa word na yun, umikot yung lahat, yung panunumbat siguro na. magselos ka na lang in your own, sa sarili mo na lang, itago mo na lang, isulat mo na lang sa diary. So may karapatan magselos? May karapatang magselos, kasi may nararamdaman ka para sa kanya eh. So, you also have feelings. Eh di hindi mo nasasabihin sa susunod na anong karapatan mo magselos? Hindi. Masasabihin mo yun kung sinusumbat niya sa'yo. Oo. Doon talaga sa word na panunumbat. Bali yung tanong na anong karapatan mong magselos is parang sagot mo yun sa taong nagsasabi sa'yo na nagsaselos siya, na sinusumbat niya yung pagsaselos sa'yo. Kung hindi niya naman sinasabi sa'yo, edi huwag mong sabihin na wala siyang karapatan. At eto, DJ Maan, meron sa ating mga nagpaabot din ng kanilang mga Valentine's Day greetings. So, gusto mo umpisahan mo na? Hugot questions. Oo. Okay. Ito. Kasi alam mo, ang daming mga taong in lababo. Buti pa sila, no? In lababo? As in, lababo na sa loob ng lababo. Oo, eto. Basahin natin yun, Yung iba naman din nabasa nating greetings dito, hindi naman lang porket jowa-jowa or mga karelasyon. Meron din ditong iba't ibang pagbati. Sige, basahin mo. So, ayun. May nag-greet. Good morning daw. Pag-greet daw sa pamilya ko, sa Labista family. Hehe. Tapos pati sa mga kasamahan ko, TGP. And sa mga relatives ko sa Tagbilaran, Bohol. Hello. Ingat daw kayong lahat dyan, sabi niya. Oo, from Marie Chris Lebiste. At meron pa dito nag-text sa atin naman from Syra. Parang siya rin yung caller natin kanina, nagbigay din sa atin ng pagbate. Oo, from Caloocan City. Ang sabi niya naman ito medyo malaman yung yung message niya. Di ba kanina tumawag na siya, naging caller na natin. Ngayon naman, meron pa siyang message. Yung 2 years na yun nakalipas pero di pa rin kita kayang palitan sa puso ko. Hanggang ngayon, umaasa pa rin ako magkakaroon ulit ng tayo. Si Ateng? Wala Sinayang ko. Sinayang ko yung mga pagkakataon na merong tayo. Okay na din siguro yun. Baka bibigyan lang tayo ng tamang panahon. Malay mo, ikaw pala talaga ang great love ko. Lubos na kumakain ng hopya, Syra. Lubos na favorite niya ang hopya. Doraemon lang ang peng. Talagang great love. Napanood mo na ba yung She's Dating the Gangster? Hindi. Okay, let's talk about it. Oo. Ito, gusto ko yung bumati ng Valentine's greetings sa ating sa Top Guide Productions, kina Maan. Binati talaga. Binati mo katabi mo? Oo. Saka si Irish, si Rian, si Daryl, si Mario, si Ate Jana, si Kuya Ace, si Elaine,
Sino pa ba? Ikaw, baka may gusto ka pang batiin, Maan. Siyempre, meron ang Cinco Loves. Ito yung mga bestest of all. Best friends ko sa college. Si Kat, si Danica, si Rona, and of course, si Chube, si Pauline Chua. Ang pinaka-cute. At batiin Siyempre, yung family ko, De La Serna family, and Kenyatta family sa Ormoc. Ormoc City, Leyte. Ang layo-layo, no? Oo. At batiin din natin yung Voice of the Youth Network headed by Mr. Pocholo Gonzales. Magandang Sir araw po. Choi, yung chocolates namin. Happy Valentine's Day. Ang ganung bagay. At yun, dapat talaga happy tayo, no? Buti yung mga nagpa-abot sa atin ng greetings, ramdam na ramdam mo yung merong may sakit, meron namang masaya. Buti na lang tayo single. Oo, ako masaya at patuloy na umaasa. Boss, okay lang Aray yan. Ganun. At dahil Valentine's Day special natin ngayon dito sa DWLP 90.5, papalampasin ba natin ang pagkakataon na mag-request sa ating amazing DJ? What the? Yung kasama natin ngayon, ito yung kasama ko ngayon. Sino ba kasama mo? Ay, may kasama ba tayo? So, once Feel in a ko to. lifetime moment ito. Siguro, Sure lang. Medyo pausa ko Totoo. ano gan DJ Maan? Naka-cheer mo ako. Go DJ Maan. Kasi Live na live tayo sa DWLP 90.5 Damay DJ mo. Maan. Kalokohan mo. Para sa kanyang kanta from Up Dharma Down, Tadhana. Tatagpo ng mga mundo, may minsan lang na nagustong tamang-tama na ang lugong nito. Di pa ba sapat ang sakit at lahat ay hindi ko ipararanas sa'yo? Ibinubunyag ka ng iyong mata, sumisigaw ng pagsinta. Ba't di pa patulan ang pagsuyong nagkulang? Tayong umaasa, hilag at kanluran, ikaw ang hantungan at bilang kanlungan mo, ako ang sasagip sa'yo. Ba yan? Sa joke. Nagkamali pa yun. Saan nga ba patungo? Kaya pagkat nahihiwagan ang bagyo ng tadhana ay tinadala ako sa init ng bisig mo. Ba't di pa sabihin ang hindi mo maamin? Ipauubaya na lang ba to sa hangin? Huwag mong ikatakot ang bulong ng damdamin mo. Naririto ako, nakikinig sa'yo. Wow, 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 wow. Wow, tama na. Baka maumay ang mga listeners natin. At yan, palakpakan po natin DJ Man, ating nakasama dito sa DWLP 90.5 Valentine's Day special presentation. Hindi ako prepared. Uminom ako ng malamig na soft drinks kanina lang. Akala mo ikaw lang yung may pahandog sa ating mga listeners. Bago tayo magtapos, meron din akong isi-share. Ay, boss, nako, DJ syempre. Man. Ito yung inaabangan ko yung mga kakornihan mo. Eto boss, habang nakaupo ako kagabi, nakatingin sa sky at pinagmamasdan ng mga stars. Yung sky sa Manila na polluted. Sige. Oh, sige. Ano ba yung nagawa mo? Ano ba yan? Yung bigla ko nakagawa ng isang tula
Itong tula na banggit natin kanina na Mala Shakespeare. effective yan para Dapat pinagawa mo na lang din ako ng tula. Oo, gagawa kita sa susunod ng tula. May bayan. tula akong bitter. Gusto mo i-share ko sa'yo? Mamaya Sige. ikaw na muna. Medyo mo natin ang sweet para malay mo yung pagka-bitter mo medyo maging light na. Ay, nako. Wala man akong talent sa pagkanta gaya nung ginawa mo kanina. Talaga namang Talent ba yun? superstar. Narito naman yung handog kong tula para sa mahal ko. Baka may mahal. Okay, i-feel mo yan. Baka may mahal na. Di mo ba mahal parents mo? Ay, syempre. Kita. Ay, grabe. Pero, Text ko nanay mo. pero ito DJ wala man akong talent sa pagkanta gaya nung ginawa mo kanina na talaga namang pagkaganda-ganda. Narito naman yung handog kong tula para sa mahal ko. Baka may mahal. Mahal mo. Parents ko, family. Ito, umpisa na natin. Sa paggising ko sa umaga, ikaw ang aking naaalala. Mas maganda ang araw na darating kung ikaw sana ay aking makakapiling. Pero paano ko nga ba magagawa ito kung natatakot na magtapat sa'yo? Baka ako'y tawanan mo lang at sabihin, wag ako, iba na lang. Walang dumadaang araw na di kita naiisip. Daig mo pa ang panaginip sa tuwing ako iidlip. Nasasaktan pag may kausap kang iba. At pag nakitang kayo'y masaya, puso ko'y tila mamamatay na. Handa ko namang ibigay sa'yo ang puso ko. Kakornihan sa mundo, ano pa bang gusto mo? Igagalang ka at irerespeto. Susuportahan sa bagay na gusto mo. Iingatan sa mananakit sa'yo, sasamahan ka sa araw ng pag-iisa mo. Sana'y nararamdaman mo, mahal kita o sinta ko. Sa tulang ito, sana'y naririnig mo. Ito na ang matagal na sigaw ng puso mo. Para sa'yo, alam kong alam mo. Mahaba na ba ang tulang to? Hayaan mo, irarap ko na lang para bagay ito. Sorry na ang pilit na yata nito. Oo, wala na akong madagdag. Tulungan mo ko, please. Kahit tapos na sa salita ang tulang ito, ganon kapaos ang puso ko sa kasisigaw ng pangalan mo. Umaasa akong darating ang araw na matatanggap ko ang matamis na oo ng parents mo. Oo ng parents mo at ng friends mo. Handa akong harapin ang challenges ng father mo. Handa akong harapin ang mother mo. Mapatunayan lang ang pag-ibig ko sa'yo. I love you, Bao. I love you, Bao. Ba't may ganon? Pakpakan mo naman yung sarili mo. Oo. Ano masasabi mo sa tulang yan? Medyo nakukornihan ako. Medyo taglish. Oo. Ano kasi yan yung... Kanyer. Oo, pag gumawa kasi ng tula kadalasan, siya yung malaya, yung alam mo yun, wala sinusunod na. Alam mo, feeling ko pwede ka ng writer ni Glock Knight. Wow. Ano yung, sa binasa ko, ano yung pinaka napanghugutan mo ba? Ewan ko sa'yo. Hindi ko matandaan, hindi ko malilimutan ng I love you, Bao. Nagbabaw ka ba pag nagka-I love you ka? Kasi nakatula tayo. Tumutula. May ha-ha-ha pa no? Oo, pero gusto ko, pero meron ba ditong part na kinilig ka? Kinilig talaga Kinilig ako. Baka kinilig, pero Sige na, magbibigyan kita buong tula, kinilig ako. Sige na. Sige. Ay, nako. So, Habang nagkakaganyanan, balita ko meron ding ginawang tula sa atin si DJ Maan. Ano pa nga ba? 2-1 na yung score nito. Siyempre, pag-usapan muna natin yung intrigahin natin si DJ Josh. Ay, Sa talaga. ginawa niyang tula. Dahil parang hugot na hugot eh. Parang meron pang, kasali pa yung nanay at tatay at mga Oo, kaibigan. tama. Nabanggit mo yan. Kasi, Lakas loob ah. oo, gano'n naman talaga. Ako kasi yung tipo ng tao na na kapag ako nagkaroon ng girl na mamahalin, hindi ko lang liligawan yung mismong girl, kundi yung family niya. Alam mo yung napakasarap sa pakiramdam na magkaroon ka ng girlfriend o kaya minamahal na kilala ka ng family niya, kilala mo yung family niya, at legal talaga. Yung magkakasama kayong magdi-dinner, kasama yung family niya. Yung mga ganong bagay. At yung, kasi dun mo malalaman na dun malalaman na talagang para sa akin na maalagaan mo ng totoo yung girl. Yung pag alam ng Feeling ko family niya. inspiration dito yung mga mga stars. May nakita ka ba talagang stars? Sure ka ba? Parang wala kasi medyo maulap ng panahon yun. Pero in-imagine ko na lang may Kaya stars. nga yung tinatanong ko eh. Oo.
Ba't hindi mo? Akala ko ba i-rap mo? I-expect ko dito mag-rap ka, sorry. Itong part na tong sa rap part na yung sinasabi ko, di ba? Mahaba na ba ang tulang to? Hayaan mo, i-rap ko na lang para bagay to. Medyo wala na ako sa maisip na word na idudugtong. So ginanyan ganun ko pala na. yun kapag Pwede mo siyang palusutan. Palusot. Mm-mm. Wala ka nang madagdag, haba ka nang nadagdag mo. Yun nga, parang kung ano lang pumasok sa isip mo. Kasi siguro mga 5 minutes ko lang nagawa to. Actually, habang ginagawa ko yung natin, naman talaga. tinatype ko na yung lumalabas sa isip ko. Mga ganung bagay, hugot na Ganyan din hugot. ako kagaling gumawa. Pero sampulan natin yung sinabi mong tutulain mo ngayon, di ba? Anong title niya? Sige nga, para marinig ng ating mga listeners. From Camarines Norte, DWLP 90.5. Kapaitan ito, naku. Mga anong taon pa yan? Hindi ito taon. Ay, last year na totoo. Last tama. year, oo, sige. October 14, 2014. At anong title niyang tulang yan? 10:27 a.m. Anong title? Ang title niya ay She. Okay, umpisahan mo, DJ Maan. Dito sa DWLP 90.5 with me, DJ Josh. At And DJ Man. sa kanyang tulang, She. She. She makes you listen to the waves and the good music it creates. She makes you love the wine glass clink on candlelit dinners as she wears pink. She reminds you of the spaces in your fingers where hers fit perfectly as it lingers. She reminds you of your dreams and all those good places. But if there's one thing the odds have to plea, it will be the hope that even for once, she too will remind you of me. Yun lang. Naintindihan mo ba? Oo naman. Nakakainis. Basta ang alam ko dito ay lahat yung nag-uumpisa sa She. Kaya nga, Biro lang. She. Pero napakaganda nung tula mo at saludo ako sa isa Kasi paggawa ng yung tulang story kasi English. is yung guy na gusto niya, may girlfriend, may taong minamahal na. Oh. And sinasabi niya dito na lahat ng bagay sa paligid ng lalaki reminds her of that girl. Ngayon, kung meron daw siyang mahihiling na isang bagay lang, it is the hope na sana kahit isang beses lang ay yung girl na yun makapagpaalala din sa kanya. Do you get this? Oo. Oh. Nakakaiyak. Kaya sabi ko Peter medyo broken hearted ako nung ginawa ko to. Tagal bang background music na? Ayan, at dahil nga ang poem ko kanina ay bitter, ibahin naman natin ang usapan. Oo Maging naman. masaya naman ang Kasi Valentine's Day is all about love and happiness. I mean, English, Ang diba? ang RT English. Oo. Yan nga, totoo naman, hindi naman sa pag-ibig lang yun actually. Sa Valentine's Day, ibahin mo naman, siguro paano mo iibahin yung Valentine's Day mo? Mamigay ka naman siguro ng charity. Tama. Hindi lang yung puro flowers and chocolates yung hihingin mo. Humingi ka din ng hug.